Magandang gabi at magandang araw mga kapuso. Narito na tayo sa ika-4 na episode ng asawa ko. Nagbigay sila ng video para ipapadala sa gobyerno ng Pilipinas na ipapaalam nila na buhay pa yung bihag ng grupong kalasag o yung mga rebelde at humingi sila ng ransom na nagkakalaga ng 100 million dahil kung hindi ipapadala raw nila sa gobyerno o sa mamamayan ang dila ni congressman at susunod ang mga ulo ng mga foreigner. Ngayon nagmungkahi si congressman na siya na lamang ang magbibigay ng 100 million, pakawalan lamang sila. Uwi daw muna siya para kumubura ng 100 million. Tinangay ni Leon si Christy para ikulong na nga sa kubo ng mag-isa. Ngayon nagtanong si Sawa, ano ba talaga gagawin niya doon sa babae? Tinanong niya si Alakdan. Sabi naman ni Alakdan, si Leon na lamang ang tanungin mo. Ngayon nakakalagkad si Christy at inihagis niya rito sa may papag. Ngayon takot na takot siya at dahan-dahan lumapit si Leon at meron siyang dalang patalim. Yun pala tatanggalan niya ng tali dahil nga nakagapos ito Ayan, tinanggal niya. Ngayon medyo nawala ang takot ni Christy at tinanong niya, ano ba talaga ang gagawin mo sa akin? Anong kailangan mo sa akin? Gusto pa niyang tumakas sabi ni Leon, huwag mo nang gustuhin tumakas kung ayaw mo masaktan. Alam mo, mabubuti naman kami Oo, pumapatay kami. Pero yung mga katiwalian sa gobyerno, kasi sabi ni Christy, napapanood ko kayo sa TV, talagang kumukuha kayo ng mga tao para pumatay. Kung ganun, bakit nyo kami sinaktan na mag-asawa? Wala naman kami atraso sa inyo, hindi naman kami mga kawatan. Sabi niya hindi na siya sinagot ni Leon at umalis na nga ito. Samantala ito namang si Christy, kinuha yung kanyang wallet para tignan yung picture nila mag-asawa kasama si Tori, yung anak nila, at umiiyak na nga si Christy. Talagang pinapanalangin niya sa Panginoon na sana ligtas yung mag-aama niya. Samantala ito namang si Carmen, kausap si Jeff sa kabilang linya kung meron na ba raw lead yung mga pulis. Sabi naman ni Jeff, magpasa hanggang ngayon wala pa rin daw. Sabi naman ni Carmen, ano kaya ang dahilan bakit nila tinangay ang anak ko? Sa ngayon po tita, hindi ko po masasagot ang katanungan na yan. Sige ho, magbibigyan na lang po ako ng update mamaya. Ngayon nakikinig itong si Shaira, diba yung kabit? Plastic talaga. Ngayon ang ginawa naman nito ni Billy, tong anak ni Leon, nakikita niya na nakadungaw lang tong si Christy. Ayan, nakakaawa naman. Nag-aalala tong si Billy, saka may mga katanungan sa kanya, kaya pinuntahan niya ang tatay niya. Sabi niya, tay, sino ho ba yung babae niyon? Bakit niyo po ba siya rito dinala? Sabi naman ni Kapusit, oo nga pala. Sino ba yon? May interest ka ba sa kanya? Sabi naman ni Billy, tama po si Kapusit. May gusto po ba kayo sa kanya? Alam mo, bumalik ka na lang doon at magsasanay ka pa mamaya. Ayaw sabihin ni Leon. Sabi ni Kapusit, alam mo, mag-uuwi ka na lang dito ng babae, kaya nakasisiguro ko may gusto ka sa kanya, 'di ba? So nararamdaman ni Billy, 'di ba, na may gusto nga tong si Leon. So tinanong niya, may gusto ka ba sa kanya, tay? Hindi na siya sinagot ng tatay niya habang ginagamot siya ni Kapusit. Dahil nga si Kapusit nga manggagamot sa kalasag Ngayon nag-text sa kanya si Shaira, ako to, sagutin mo tawag ko. Merong ex pa. Ngayon tumatawag na. At hindi na nga napigilan ni Leon na sagutin. Hello, sabi ni Shaira, bakit mo binaril si Jordan? Wala to sa usapan natin. Sabi ni Leon, lumapit siya makulit siya Yun, binaril ko. Bakit, patay na ba? Hindi, pero malala ang lagay niya, nandito siya sa ICU. Bakit mo yung ginawa, kuya? Well, kasalanan niya na yun. Hindi ko na to kasalanan. Alam mo kapag may nangyari sa kanya, susumbong mo ko sa mga pulis? Sabi ni Shaira, mamatay ka na. Sabi ni Leon, pues, sorry ka na lang. Masamanda mo tong kuya mo. Diba? So, sobrang galit ni Shaira, sinisi niya ang kuya niya. Ito namang si Leon, wala talagang pakialam. Kasi nakuha na naman nila yung gusto nila Diba? Ngayon, ang ginawa nito ni Shaira, dinilit yung call log. Yung call info kasi nakihiram siya ng cellphone kay Jeff habang nagbabayad ito ng hospital bills. Ngayon sabi niya, Jeff, okay na. Thank you at pinahiram mo ko ng cellphone. Nakatawag na ako dun sa headquarters namin at binalita ko kung ano yung lagay ko sa kung ano yung nangyari.
Walang anuman, sabi ni Jeff. Ngayon, syempre, nagpasalamat nga tong si Shaira. At heto, sana nga, nananalangin nga sila na sana maging okay nga tong si Jordan. Kasi hanggang ngayon wala pa rin malay. Ito namang si Christy, nagdadasal siya sa Panginoon na sana gabayan ng Panginoon ang pamilya niya at sana magkaroon ng tsansa na makauwi na siya, na makabalik na siya. Ngayon, ang nakakatawa lang dito, saka ang awkward lang dito, nagmo-moment si Christy, biglang pumasok si Leon, kaya natigil yung pag-iyak niya. Sabi ni Leon, ano yan? Kinablot yung picture, akin yan, ibalik mo sa akin. Gamit ko yan. Ang ginawa ni Leon, pinunit, nagpupunit yung mga litrato. Wow, lalo siyang umiyak. Pamilya ko yan. Wala ka nang babalikan. Hanggang dito ka na habang buhay. Wala ka ng pamilyang uuwian. Sinarado ni Leon yung mga bintana. Tapos sinabi niya na siya nga pala, tinimbrihan ako ng kasamahan ko. Patay na rin yung asawa mo. Hindi totoo yan. Buhay pa si Jordan. Bawiin mo yung sinabi mo. Bawiin mo. Diba kasabi ko lang sa'yo, patay na ang asawa mo. Napuruan siya sa pagkakabaril ko. Kaya tumigil ka dyan. Wala ka nang babalikan. Sinarado pa ni Leon yung isang bintana. Ngayon si Christy nag-iiyak dahil nga nagluluksa siya, hindi siya makapaniwala na patay na yung asawa niya. Samantala ito namang si Sawa, dahil may gusto nga siya kay Leon, binigyan niya ng pagkain. Leon, kumain ka na. Ako na bahala sa panghimagas mo mamaya. O alam na, di ba? Para usan, sabi ni Leon. Bigay mo na lang yan kay Christy, nandoon sa loob. Ngayon biniro siya ni Igat, na real talk siya. Sabi ba naman ni Igat, paano ba yan Sawa? Meron ng bagong nakukonsunodaan si Leon. Meron na siyang bagong parausan. Ngayon dumako na tayo dito kay Jordan, na kung saan wala pa ring malay. Dumating na nga tong si Leslie, sabi niya, Bes, ito yung damit mo, magpalit ka na. Salamat bestie. Ngayon nakibalita si Jeff, report ng mga pulis, ng balita, sabi ni Leslie. Magpasa hanggang ngayon di pa rin nagbibigay ng statement ang gobyerno kung ano yung gagawin nila. Kung magbibigay ba sila ng piyansa sa mga bihag nung mga rebeldeng tumangay sa kanila. Sabi ni Jeff, paano na yan? Paano natin maliligtas si Christy? Kung hindi pa kumikilos sa mga gobyerno, magpasa hanggang ngayon. Sabi naman ni Shaira, tama na yan Jeff, ipagdasal na lang natin, panalangin na lang natin na sana makauwi ng ligtas dito si Christy para makasama niya na yung pamilya niya. Plastic Samantala ito namang si Christy umiiyak. Binubuo niya yung mga litratong napunit. Sabi niya, hindi totoo yan Jordan, buhay ka pa. Hindi ako naniniwala. Ngayon nakaramdam siya na parang merong papasok sa kubo. Anong nangyari? Nagtago siya kasi gusto niyang tumakas Aabangan niya may pumasok. Nung pagpasok ni Sawa, sinakal niya yung leeg. Kaso malakas to, miyembro to ng kalasag Isa to sa miyembro ng kalasag na malakas talaga Saka maliksi Pinalibag siya sa kama. Tapos nung pagharap ni Christy, tinadyakan niya sa may tiyan, sakit nun. Namilipit si Christy sa sakit. Narinig ng mga kasamahan, pati si Igat, ano ba to? Sawa, ano ba itong nagaganap dito? Iyan kasi loko-loko Bala ka kung isan Sabi naman ni Igat, doon sa kasamahan niya, ilabas mo na si Sawa. Sige na, labas na kayo. Ako na bala dito, tatadyakan pa ni Sawa. Oh, tama na yan. Alam mo, Christy, hindi ka talaga ligtas dito. Ang pagkakaalam ko, si congressman lang talaga yung kukunin namin dito. Si Rodriguez lang. Hindi nga namin alam bakit ka pa dinala dito, pati yung dalawa pang bihag na kasama nyo. Alam mo, kung ako lang ang masusunod, pakakawalan kita no? So, halatang halata na may kapalit, pero pag nanasa sa kanya si Igat, sabi naman ni Christy, totoo ba yung balita na patay na rin asawa ko? Wala pa sa amin nasasabing kanya si Leon So sa tingin ko, tinatakot ka lang niya para hindi ka na tumakas dito. Pero kung maniniwala ka sa akin, kung mapagbibigyan mo ko at mapagkakatiwalaan mo ko, pwede kitang patakasin dito. Sabi ni Christy, talaga? Gagawin mo yung patatakasin mo ko? Kaso hindi sabi ni Igat. Si Leon kasi nasusunod dito Nagmakaawa si Christy, pakiusap. Nagmamakaawa ko kahit ano gagawin ko. Pakawalan mo lang ako. Pagbigyan mo na ako sa pagkakataong to. Gusto ko na makauwi, gusto ko na makasama ang pamilya ko. Nakiusap si Christy. Halatang may pagnanasa sa kanya si Igat kasi diba kagabi sa episode 3, ang lagkit ng titig sa kanya doon sa may ilog habang naglilinis siya ng katawan. Tapos na
Hindi alam ni Igat na binabantayan siya ni Leon sa may gilid. Ngayon nakalabas na nga sila ng kubo. Halos lahat na ng mga kasamahan nila tulog na. Hating gabi na to tahimik ang buong paligid. May dalang flashlight si Igat, sabi niya, dito huwag ka maingay. Dahan-dahan sila, dito ka lang sa likod ko, kumapit ka. Ngayon binuksan pa yung flashlight. Sa akin lang, hindi na sana nila binuksan pa yung flashlight kasi lalo sila makikita Diba? Maliwanag pa naman doon sa area, ba't kailangan pa mag-flashlight? Ngayon, binabaybay nila itong madilim na parting to. Hindi pa sila gaano nakakalayo. Sabi ni Christy, ba't parang ibang direksyon itong dinadaanan natin? Huwag ka maingay, tama to, sumunod ka lang sa akin. Ngayon, nung nakarating na sila dito, sabi ni Igat, nandito na tayo sa tamang direksyon. Ngayon, ang gagawin niya, binunot niya yung panaksak niya. Huwag kang gagalaw na masama kung ayaw mo masaktan, kung mahal mo pa buhay mo. Ngayon, habang itong si Jordan, walang malay, nag-flatline siya. Ngayon, ang ginawa ni Igat, sinikmuraan si Christy. Natumba siya, nanghina siya, halika dito. Kinaradkad siya at isinandal siya sa may puno. Hinahalik-halikan na siya, inaamoy-amoy siya. Kasi mukhang mabango naman talaga si Christy. Diba? Ngayon, eto na. Nagkagulo na tong si Shaira saka si Jeff. Nataranta na. Sabi niya, Doc, nurse, tulungan nyo kami. Yung pasyente, humingi na siya ng saklolo. Samantala, ito namang si Igat, sabi niya, makinig ka sa akin, huwag ka maingay. Pinagbigyan na kita, diba? Kaya ngayon, ako naman ang pagbigyan mo kung gusto mo pa mabuhay, sumunod ka sa akin. May nangyayaring masama sa mag-asawa. Si Christy mare-rape. Ito namang si Jordan, nag-aagaw buhay. Dumating na nga yung mga doktor. Ngunit ang ginawa ni Christy, nilamukos yung mukha ni Igat. Tapos nung ito'y natumba, sinipa niya sa maselang bahagi ng katawan. Kaya nakatakbo ito. Ngunit malakas to si Igat dahil lalaki. Malaking tao pa. Ngayon, nare-revive itong si Jordan. Ayan, binibigyan siya ng oxygen, di ba? Pinapump. Tapos, ito namang si Christy, binalas, nahuli pa rin ni Igat. Ang lakas Ang ginawa ni Christy, nilamukos yung buhok, tapos kinagat yung tenga, kaya nagdugo. Sumigaw si Igat. Buti nga siya. Palaban si Christy, to gusto ko sa karakter ni Jasmine, palaban Tapos pinadyakan niya, kaya nakalayo. Gumagawa na sila ng ingay. Naririnig na sila ni Leon. Kumuha siya ng kahoy, pinanghampas niya. Parang matibay na sanga to ng puno Tapos ito naman si Igat, natutuwa sa nangyayari dahil gusto niya sa babae palaban. Palaban daw. Nakatakbo pa rin tong si Christy mabilis tumakbo to si Igat Hanggang sa na-corner na nga siya rito. Ayan dinala na siya rito sa malaking puno. Dito na nga siya gagahasain. Hindi na nakawala pa si Christy. Napahamak na siya sa pagkakataong ito. Yun nga lang, sinuswerte pa rin siya dahil dumating yung savior niya, si Leon. Pinagbubugbog ni Leon. Siyempre malakas yan, leader yan ng kalasag Kawawa si Igat dito, bugbog sarado. Kinalampag siya sa may puno Bawat puno pinaghahampas siya. Dugo ulo Kahit sino mong ipukpok dyan talagang may hilo Ngayon ito namang si Jordan, nakasurvive. Okay na. At talagang kinakabahan pa nitong si Shaira, nag-aalala. Ngayon, lumapit siya dahil napansin niya na nagkakamalay na yung pasyente, si Jordan. Nagagalaw na yung kamay niya. Ngayon, eto na. Respetuhin mo ang babae, sabi ni Leon. Walang niya ka. Walang pwedeng gumalaw sa kanya. Dahil sa akin lang siya. Ako lang pwedeng gumalaw sa kanya, sabi niya. Ngayon, ito namang si Jordan, nagising na, naalipungatan. Ang tingin niya, asawa niya. Si Christy, sabi niya, Christy. Hindi niya alam si Shaira. Sabi naman ni Shaira, Jordan, buti naman at gising ka na. Nasaktan siya dahil binanggit na pangalan ni Jordan, Christy. Pagkamalan siya yung asawa. Siyempre, nangihina pa si Jordan kaya nakatulog ulit. Ngayon, lumapit naman si Jeff dahil nga nagising na yung utol niya. Samantala, nagdatingan na itong mga miyembro ng kalasag. Lahat, nagising. Istorbo, sabi ni Sawa. Sinasabi ko naman sa'yo, di yun Malaking pahamak yung babae niyan. Bakit dinaladala mo pa yan dito? Sa gabal yan. Ngayon nagpaliwanag si Igat. Leon, makinig ka sa akin, huwag mo ko papatayin. Inakit ako ng babae niyan, malandi yan. Dinala niya ako dito. Siya ang nagdala sa akin dito, inakit niya ako. Para lang siya makatakas. Hindi ako naniniwala sa'yo, sabi niya. Sabi naman ni Christy, maniwala ka sa akin, Leon.
Nagsisinungaling yung lalaki niyan, ako nagsasabi ng totoo, hindi totoo yan. Gusto niya akong gasain, dinala niya ako dito. Sabi ni Leon, kayong lahat, para sabihin ko sa inyo, akin lamang ang bihag na to, lalo na to, lahat ng bihag, huwag niyong papakilaman. Ikaw, kung ayaw mo masaktan, huwag kang tatakas kung ayaw mo matulad dito. Binari si Igat, patay si Igat, binari sa ulo. Sobrang takot ni Christy, sumigaw siya ng sumigaw, sobrang takot dahil harapan eye to eye, kitang kita nila kung paano patay ni Leon si Igat. Ang bilis ng pangyayari, binaril agad sa muka. Iyak nang iyak si Christy, sobrang takot. Tapos tahimik lahat ng miyembro ng kalasag. Handusay ang katawan ni Igat. At dito na po nagtatapos ang review and recap natin para sa gabing ito mga kapuso. Sa Lunes, abangan natin sa January 22 ang episode 5 ng Asawa ng Asawa Ko. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, kung maaari makahingi ako sa iyo ng subscribe at i-click mo na rin ang bell icon para lagi ka updated sa mga episode ng Asawa ng Asawa Ko and other GMA shows tulad nito. Maraming salamat po mga kapuso, happy weekends, happy New Year, and God bless us all.